Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Isaiah 61, verse 1. Praise the Lord. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So ito yung dahilan bakit ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa kanino man or mananahan sa bawat isa sa atin. Para sinabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So kung inyong ating titingnan itong lahat na by the Spirit of God, kailangan ma-proclaim, kailangan ma-preach ang Word of God doon sa mga biktima ng kadiliman, biktima ng dyablo. Kung sino tayo noon na naging biktima ng kadiliman ng dyablo at dumating sa atin ang Ebanghelyo at siyang naging dahilan na tayo ay naalis sa kadiliman, naalis sa gawa ng kadiliman at inilagay tayo sa kaliwanagan at ginawa niya tayong sisidlan ng banal na Espiritu ng Diyos for this purpose. Para mapalaya ang mga captives ng dyablo. Kanina pumunta kami sa Malagos. Napakaraming mga doon. Nasa rehab. More or less 75 to 80. At yun na yung diniliver na word of God doon. Na kung magtanggap ka man kay Jesus Christ sa loob ng puso mo, hindi 100% ng buong puso mo ang ibibigay mo kay Jesus Christ para siya na yung mag-control sa buhay mo. Meron pa ring percentage ang kaaway para maging dahilan, maging backslider ka. Para maging dahilan na mabalik ka sa kasalanan. Napaka-importante itong freedom from the captivity. Ito yung captivity na walang rihas, na bakal, na literal. Ito yung captivity na walang talikala, ang mga kamay at ang mga paa. This is invisible chain of darkness na nagagapos sa mga tao na walang kalayaan, talagang alipin sa paggawa ng kamalian, ng kasalanan, ng kalikuan. Kahit pleasurable yung mga ginagawa ng katawang ito, pero dahil kasalanan, naging addict na sa paggawa ng kasalanan with pleasure or gain. Kinakailangan yan mapalaya, na hindi man yan mapalaya kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Kasi wala nang greater pa sa dyablo, ang Diyos lang. So yun na yung sasama sa atin para mapalaya sila. Ay kung walang Spirit of God kay Pastor Samuel Algabre, never tayo napalaya yung nakaabot sa Kanya, sa kasalanan. So ngayon naman, tayo na naman ang ginawa ng Diyos na sisidlan ng banal na Espiritu. Tayo naman yung tatayo as a clean vessel of God para naman sa kalayaan ng mga captive ng dyablo. Basahin natin ang Isaiah 57:15. Lord, praise the Lord. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy.
I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Yes. So, sino ang marirevive? Sino ang maliligtas? Yung humble at yung contrite heart. Ito yung mga tao na i-revive ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito yung mga tao na ito na mag-angkin sa kamalian at magtalikod sa kanilang kasamaan. So sila yung marirevive. Imbis patay sila, pag word revive from being malfunction or being unconscious. Pag na-revive yung tao na yan, back to life, back to normal, back to strong. So ang tao patay dahil sa kasalanan, ang marirevive lang yung humble and contrite spirit. Kasi ito lang yung magsisisi sa kasalanan at tatalikod sa kanilang kamalian. Kaya ang hinahanap ng Diyos ngayon sa buong sanglibutang ito, saan man tayo mag-preach ng Word of God, yung mga puso na mapagsisisi at magpakumbaba. Doon malapit ang Diyos. Praise the Lord. Tingnan mo yung black sheep na sinabi ko sa inyo na si Brother Anthony. Tinamaan na siya ng stroke sa buhay niya. Wala na siyang magawa. Hindi na siya makalakad ng matuwid. Tagilid na yung lakad niya. Nahihilo na siya. But nung nagpakumbaba siya at nung hinipo yung puso niya, umiyak siya na sa kabila ng kanyang kasamaan at kalukuhan ng buhay niya, kasalanan sa harapan ng Diyos, ginawa pa na binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Maliwanagan. Pagkakataon na mapatawad. Pagkakataon na gumaling. Nagpabaptize. Kanina meron naman nag-text sa akin. Kung meron kayong na-notice na Taklubo ang pangalan, hindi yan nag-a-absent sa live natin. Hindi yan nag-absent, nag-comment. Praise the Lord. Kanina, after sa preaching doon sa rehab, nag-text sa akin, Pastor, meron ba kayong holy place dito sa Santiago? Sabi ko, saan yung Santiago? Malapit sa Butuan. Ni-refer ko, meron lang kaming membro sa Buena Vista. Yung palang Santiago, dito pala magdaan, papuntang Surigao City. Galing ka dito sa, ano yung crossing term? Butuan to Surigao? Ampayon. No. Ampayon, Kabadbaran, kung ano-ano pa yan, diyan pala ang kanila. Yung opposite way yung Buena Vista. Sabi ko, how do I call you? Sabi niya, okay na yung Taklubo. That is my code name. Sabi ko, saan ka pala nag-work, sir? PNP ako. Saan ka pala na-assign? Dito sa headquarter ng SAF. SAF pala siya. Sabi niya, pamangkin ako ni Mila. Ayan pala, doon pala yan naka-attend sa Zamboanga City, nakapagsimba. Sabi ko, sige lang sir, diyan ka pala na-assign. Kung pagawi yung daan ko dyan, magpasbay ako dyan. In God's time, in God's time. So, maraming mga hearers sa live natin na natatouch sa Word of God. By the grace of God and by the power of God. Katulad yung na-request ni Sister Ganggang, yung teacher sa Pangawaan. Si Kent Gabriel. Matagal kami nag-usap ng papa niya. Sabi niya, Pastor, niingon na gid ang doktor, Pastor,
sa akong anak nga di na patulugon kay basig di na daw kamata. Posible na gyud mamatay na imong anak niya na daw ang doktor. Ay na patuluga sir, ha? Kay critical na siya. Nanay tubig ang iyahang lungs, ang iyahang heart, niya ang iyang brain na pagi kanang hubag, ubukol, tumor. Niya nakita niya iyang anak, paspas na ang palpitation sa kasing-kasing, gahangak na sa ICU. Katong gireper ni Sister Ganggang, unya ako silang giingnan nga paminawa sa ning waliha ni, nagpadala kong video para ang faith nila dito sa Dios dili sa ako, dili sa tao. After nila na-prayhan, after sila nakapaminaw, gipadawat na ako sila kay Lord Jesus Christ through phone, giampuan. Ganina nagtestimony, Pastor, after sa prayer na naabtik baya akong anak, hantod ron, abtik na siya. Unya, gusto na dyan ko mo simba dito sa pangawan sa simbahan sa holy place. Grabe ko ka makasasala, Pastor. Dautan ko nga pagkatao. Pero salamat kay gidungog pa nga akong pag-ampo. Ang iyang balay dool sa maupot, kita ka ng resort din nga mahal kaayo. Before ni ana na siya balay diya sa along the road. So, ang mga kasing-kasing nga mahinulsulon mapainobsanon, unsa man sila kadautan, duol ang Diyos nila nga mo pasaylo. Duol ang Diyos nila mo mohatag og freedom from the power of sin, from the power of iniquity, from the power of vices, from the power of blindness, from the power of all manner of spiritual blindness. Na ay oportunidad. Mahayagan sila. Muna ang ato ang kinabuhi kay Jesus Christ. Duol siya sa mga mapainobsanon. Basahon nato na. Psalms 34 verse 18. Praise the Lord. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yes. To God be the glory. Praise the Lord. Dito na siya duol. Malapit siya doon. Sa mga kasing-kasing nga broken-hearted and a contrite spirit. So kung malapit ang Diyos doon, bibisitahin sila ng Diyos. Paano sila bibisitahin ng Diyos? Ipapadala niya ang kanyang mga servants. Sino ang mga servants ng Diyos? Yung nagkaroon ng Holy Spirit sa katawan nila. Kasi sila yung gagamitin ng Diyos to proclaim liberty, to proclaim freedom, and to bring the light that are sitting in darkness para maliliwanagan sila. Kaya, we need the Spirit of God so that the works of God will be manifested to those people who have a contrite and a humble spirit. Mabibigyan sila ng kalayaan sa kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ng karumihan. Alam mo, hindi makapaniwala yung mga kapatid ni Brother Anthony. Di sila makapaniwala na tutuhanan yung pagbagong buhay ni Brother Anthony. Dami nagyaya pa sa kanya na mag-inom, maglasing sa daan kasi iyon ang pagkakilala sa kanya. Nagtaka sila bakit kaya na niyang mag-turn down sa mga invitations nila. Bakit? Pinalaya na siya ni Kristo. Binigyan na siya ng kalayaan ng Diyos sa buhay niya. Kaya tayong lahat mga anak ng Diyos, we need to take care of our body, that the Spirit of God will rest upon us. Whether we like it or not, we will be sharing, we will be shedding the light of God para yung mga taong nandyan
Malapit ang Diyos dahil nakita ng Diyos. Kahit gaano sila kasama, basta nakita ng Diyos, they are humbling themselves. They have broken heart. Lalapitan yan sila ng Diyos. Ipapadala tayo ng Diyos sa kanila. Praise the Lord. May nagtanong sa akin, Pastor Jet, mapatawad pa ba yan si Kibuloy? Sabi ko, habang buhay ang tao, may pagkakataon, mapatawad if he will humble, if he will repent, if he will turn away from their wicked ways. You cannot judge anyone until God will judge. Ganun po. So, kasi sabi daw nila ganyan-ganyan, well, that is his choice. Alam niya yung Word of God. Tapos doon ko pala nalaman, bawal na pala yung Bible sa loob ng simbahan nila. Wala ng Biblia. Yeah, matindi ngayon. Tapos mayroon ng pastor ngayon na mayaman na masyado. Hindi ko lang pangalan yung pangalan. Si Kibuloy, pwede kong mention kasi public na yung sa kanya kaso niya Hindi na yan hindi na yan secret, hindi na yan confidential. Meron ng mga yan, issue. Di taga Davao yan. Grabing Hindi na basta-basta ang kanyang takbo ng kanyang buhay. Kaya sabi ko, mag-ingat tayo. The more lumalaki yung ating gawain, pwede tayong sulutin ng Satanas, ng Diablo, para iliko yung ating direksyon. From spiritual to carnality, from salvation to damnation, from truth to lie, from the guidance of God to our own way. We are not exempted of that. Praise the Lord. We are not exempted of that. Basta liwanag lang tayo ng liwanag. Ingatan lang natin yung katawan natin. Sisidla ng banal na Espiritu. Mangyayari at mangyayari ang sinabi sa Bible. You will be preaching. You will be the light. You will be putting people to set free. Mangyayari yan ang mangyayari. Hindi yan mahihinto. Kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ang importante sa gawain natin, maraming taong mabibless pag ginamit tayo ng Diyos. Basahin natin yan. Hosea 6:1. Praise the Lord. Come, and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. Yes. Pumarito kayo, manumbalik sa Panginoon. Siya ang naggisi, nagpunit or torn, He will heal us. Siya yung nag-smite. He will bind us. Willing pa rin ang Diyos sa lahat ng mga tao na matatawag nating nandyan sa destruction. Kaya niya pa rin itong iligtas. Condition. Basta meron lang contrite and humble spirit, God can repair. Kaya niyang i-repair. Kaya tayo, wag tayong maghinto sa pag-serve sa Diyos. Wag tayong mag-judge sa mga tao sa mundong ito. Only God knows who has the humble in a contrite spirit. Tayo na merong taglay ng Holy Spirit ng Diyos, tayo yung ipapadala ng Diyos sa kanila kasi malapit ang Diyos para doon sa mga humble and contrite spirit. Basa pa, Isaiah 42 verse 7. Praise the Lord. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Yes. Para buksan niya ang mga bulag. Buksan niya ang mga mata sa mga bulag.
Palabasin niya ang mga binihag o mga prisoners mula sa prisuhan. At sila na umuupo sa dilim mula sa prison house. Palalabasin niya ng ating Panginoong Diyos. Alam mo kanina, nung tapos na nag-preach, nagbihis ako kasi grabe yung basa ng damit ko. Sobrang basa. Nagbaon kasi ako ng t-shirt. So nagpag-guide ako sa staff, yung worker talaga doon, hindi kasali sa mga rehab. Sir, saan po ang CR? Sinabayan niya talaga ako. Sinamahan niya ako. Nagtanong siya sa akin, Pastor, unsa man ang inyong pangalan sa simbahan? Moni. So nang minakita akong kwarto dyan sa harapan ko, dito yung CR sa likod ko. Sabi ko, ano yan dyan? Siya, ano ito, Pastor? Dito namin kinulong yung pasyente dito na violent. Tapang daw talaga. Sabi ko, misanib yan. Meron niyang sanib na masamang espiritu. Hinanap ko doon sa loob, sinilip ko, wala doon. Nagtago daw. Sabi ko, sige lang. Kung merong opportunity si Jesus, makas out yun. In His time. Praise the Lord. In His time. For the great name's sake. For His honor and for His glory. So ito na ngayon ang buhay natin. Let us show ourselves to the people who are in darkness. Ipahayag natin ang ating sarili. Yung mga pastors na sumama sa amin sa rehab, yung hinatid namin, nagpunta kami dyan sa Biao. Sabi niya, Pastor, sa totoo lang, I am so blessed by your word. Sabi ko, no, that is Jesus' words. Mga batikan na yun ng mga pastor. Sabi ko, marami pa kailangan pa tayo ng mundo. Marami pang mga uhaw na mga servants of God. Merong ninang doon na doktora habang kumakain kami. Pastor, I am not bragging. I am just telling you to glorify Jesus. Sabi niya, I am INC since childhood. But this is my first time to listen such message sa wedding. Kung magpunta ka ng Iloilo, daan ka sa amin. The way she looked at me, para bagang she found like a father in her spiritual. Madama mo ba? Na ang mga tao ngayon, pag nadama nila yung Spirit of God na nandyan sa buhay mo, as if they are begging for you, please come. Please visit us. We need the Spirit of God that is in you. Kaya itong Spirit of God na nandito sa buhay natin, alagaan natin ito. Mahalin natin ito. Marami nangangailangan ito. Praise the Lord. Tapos yun ding uncle ni Jai na nakapangasawa sa kapatid ni Pastor Jong. Pastor, if ever nandito ka sa Manila, pasbay ka dito sa amin sa Tagaytay. They are really longing for the message of God na narinig nila. Sabi kay Jesus, salamat, ginagamit mo yung kasal na maraming taong makikinig. Hindi man sila pwede maka-escape. At saka pag nagsimula na yung salita ng Diyos, hindi na nila mapansin yung init, hindi nila mapansin yung hangin, basta nakafocus na lang sila sa Word of God. Salong-salo nila yung salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil lumalabas sa bibig nila. They felt the Word of God. When in fact that is not mine. That is not ours.
Basta sabi ni Jesus, buksan mo lang yung bibig mo. I will put my words into your mouth and utter it. Marami pa nangangailangan ng mga tao. Ngayong Sunday naman, wala naman ako dito. May kasal na naman. Praise the Lord. Pasensya na kayo, Davao congregation. But I know you can manage yourself in the Lord. Sunday ng morning, alis na kami dito. Then mag-service ako sa Las Piñas. Then after that, ang kasal is Kalatagan. Tuesday, balik na naman dito. Tapos may nagpa-schedule naman ng kasal. Taga Palawan, Sister Reza, anak ni Raquel Bayer, July 20. Yun namang August. Kaya lilista ko talaga, hindi makaligtaan. Si Brad Joseph, yung kay Sister Neneng. Because Lord, this is an opportunity for your gospel to be proclaimed. Marihab man, bukas magbiyahe na naman kami. Mag-o-open tayo ng house crusade lang sa Imamaling. Praise the Lord. While si Pastor Francis mag-assist doon sa Marbel, siya muna magtayo doon para siya yung magtayo, mag-preach sa mga PNP, sa barangay kasi sanay ito ng ganon na mga services. Si Pastor Dan, hindi pa niya ma-handle. Kaya pumunta si Pastor Dan dito humingi ng tulong sa atin. Sabi ko, i-meeting mo yung congregation. We need their opinion, whether they agree or not. Tumawag sa akin yung presidente, si Brad Eric. Nag-meeting na po kami, Pastor. Agree kami lahat. Pastor Francis, papuntahin mo na dito. Sige. Praise the Lord. Then request nila sa Imamaling, sa starting ng pioneering, si Pastor Lito Eliseo. Hindi ko lang siya makontak pa. So simulan ito bukas, by God's grace, by God's, dami pa. Nangangailangan ng mga nandyan sa captivity of darkness na kailangan nila ng liberty. Basahin natin. Isaiah 49 verse 9. Praise the Lord. That thou mayest say to the prisoners, go forth, to them that are in darkness, show yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places. Yan. Sabihin nyo sa mga binilanggo, tumakbo na sila, humayo na sila. Sila na nasa kadiliman, magpakita na kayo sa sarili ninyo. Huwag na kayo magtago sa kadiliman. Sila ipapakainin sa kanilang mga daan at ng kanilang mga pastulan sa mga matataas na mga dako. Merong feeding. Merong pasture. Spiritual pasture. Yung mga kaluluwa na binigyan na ng kalayaan ng Diyos sa mga pagkabilanggo. Yung mga kaluluwa na naupo na matagal na sa kadiliman. By the Spirit of God that is in you, that is in me, we will be proclaiming to preach the gospel, the good news of God, to set them free who are in the prison cells. Praise the Lord. Alam mo ang Diyos, nakikibaka siya. He fight for the prisoners. He fight for those who are sitting in darkness. He is fighting for their salvation. Ganun din sa buhay natin. Let us fight for their salvation. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah 49:24 hanggang 25. Praise the Lord. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? For thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. Yes. Yung mga binihag na mga malalakas,
yung mga binihag na mga ayon sa batas, maliligtas ba? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away. The prey of the terrible shall be delivered. I will contend with him that contendeth with thee. I will save thy children. God himself will fight for their freedom. God himself will fight for the release. And those na gumagawa sa pinapagawa ng Diyos sa atin, who will contend them? I will defend them. Eh, sino pala nakikipag-contend sa atin? Isa lang, ang diablo. Satan the devil. No other than. He is the one. Kaya, we need the Holy Spirit so that ang kilos ng Diyos sa buhay natin patuloy magkilos at marami pang mapapalaya na mga nasa kadiliman. Ang Diyos nakikinig sa iyak ng mga tao na nandyan pa sa kamay ni Satanas. Basahin natin. Psalms 102 verse 20. Praise the Lord. To hear the groaning of the prisoners, to loose those that are appointed to death. Yes, nakikinig siya. Iniimbita ako ngayon ng mga kasamahan ko sa mga pastora sa CODEPS. Pastor Chit, pwede ka namin imbitahin. Magkrusada tayo dyan sa landslide area. Pero hindi sa Masara. Dito at banda sa may, ayun ko saan banda. Kaya meron na daw Corinti doon. Magkrusada tayo. Kasi ang mga tao doon, downhearted sila. Ang date nila is March 1. Kasi narinig nila yung preaching. Sabi pa ng isang kasama, wag na, okay na to, tama na siguro yun. Enough na yun, kompleto na yun. Yung bang word of God na deliver, enough na yun. They felt the completeness of the Spirit of God. So they are now opening the door for us to bring the gospel anywhere. Praise the Lord. Sabi ko, let us just keep on communication. I will pray for the Lord kung anong will ng ating Panginoong Kristo. May permit na daw ng barangay, kompleto na, nakaset up na lahat. May mga dadalhin din sila at the same time mula sa mga philanthropists na mga goods para after preaching, meron ding ma-share doon. Pangangailangan ng mga tao. Sabi ko, I will pray for God for that matter. God is listening to the groaning of the prisoner to loose those that are appointed to death. If God is listening, let us also listen to the cry of the people. As we listen to the cry of the people, let us also attend to their needs. And we need the Spirit of God that we may preach and proclaim the gospel para mabigyan sila ng kalayaan, mabigyan sila ng kaliwanagan. Pag sinabing kalayaan, pag sinabing kaliwanagan, that is package deal. Kalayaan sa kasalanan para hindi sila maimpyerno at ma-heaven sila. Kalayaan sa mga problema para malutas. Kalayaan sa kanilang mga sakit para gagaling. God, all those things are in His power. Kaya itong Holy Spirit nasa bawat isa sa atin, ampingin. Ingatan natin yan. People will be calling you. People
will bring you anywhere. Saan ka man pupunta. Nandyan yung liwanag ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya, yung mga invitation, meron pang yung isang pastor. Pastor, aware ka ba ni ini nga grupo? Karon pa ko kadungog ana. Pwede ta ka imbitahon. Pwede ta ka i-introduce. So, God is bringing us. God is bringing us. Any level of places, of people. For what? What caused them to invite us? For the Spirit of God that they felt that is in us. Praise the Lord. Yan man lang. Why they praise God? Why they always say, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Not because of who you are, but because of the Spirit that is in you. So ingatan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Basahin pa natin John 8:32 hanggang 36. Praise the Lord. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and we were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. See? Who can set free anyone? Sino ang makapagbibigay ng kalayaan sa kanino man? It is the Son of God. It is Jesus Christ. Because He is greater than He. Which is, sino yung greater si Jesus than He? Sino yung He na yan? The abductor. Sino yung abductor na yan? The kidnapper. Sino yung kidnapper na yan? The killer. Sino yan? Na nagbigay ng pagkabinihag, pagkabilanggo sa mga kaluluwa, mga buhay ng tao. Yan si Satanas. Diyan ka niya papalayain. Sagot naman ng mga Parisiyo. Bakit ka magsasalita ng ganyan? Hindi naman namin kinakailangan yan. Hindi naman kami mga anak sa labas para sabihin mo kami ay mga servants. Mga anak kami ni Abraham. He is not referring for blood relationship with Abraham. He is referring from being servant of sin. From servant of the devil, from the servant of the power of darkness, yun ang kailangan niyang palayain. Then if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Praise the Lord. Look at our lives. Tingnan niyo yung buhay natin. Indeed, napalaya ka mula sa kapangyarihan ng kadiliman, ng kasalanan, ng dyablo. This is worth to be maintained. This is worth to be protected. This is worth to be upholded. This is worth to bring out. Ilabas natin ito. Kaya if sino mang mag-invite sa atin, bring yourself anywhere. Praise the Lord. And let Christ shine in your life. And the Son of, which is Jesus Christ, will set free all manner of captivity ng sanglibutang ito. Kaya, to God be the glory. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po. Dahil yung pag-expose mo sa amin, sa marami, invitation are being chain reaction. Let us put ourselves busy in the matter of God. Let us keep ourselves busy. The
keeping of the Holy Ghost sa buhay natin. Let us keep ourselves busy proclaiming, preaching, setting free the captives, because that is the work of God. Yan yung gawa ng Diyos. To God be the glory. Basa pa. Acts 26:18. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yes. Tapos yung mga pastoras na sumama sa amin, alam mo kung tatanungin mo yung buhay nila, they've been serving ahead of me. Some of them were assigned in Manila when they were yet single. Some of them were assigned in Hulu. They have so much time spent in the service of the Lord. But by the grace of God, Pastor, gusto namin makarinig sa iyong mga onlines sa Word of God. Buti nilang may dala-dala ko yung printed na mga flyers. Yun ang inaisa-isa ko sa kanila. Itong live natin, itong online natin, rumarami ng rumarami ang hearers until these people. Alam mo anong naisip ko? Pag rumarami na yung wala pa tayong ma-assign. Yun ang hiningi ko kay Jesus. Satellite church. Using the technology. Para din silang nagsimba. Huwag mo sabihin, gaya ka naman kay Soriano. I don't care. But I care for their souls. Praise the Lord. If Satan is caring for the destruction of people, gumagamit siya ng television, gumagamit siya ng mga widescreen for the people, para malulung sila sa kasalanan, sa lahat ng mga kamunduhan. If Satan do care for them, how about we? Do we care for the souls of the people? Can we not use technology? Can we not use gadgets for them to maintain fed by the Word of God? Of course. Lalo na tayo. Praise the Lord. Yun ang kasi rumarami na yung Buena Vista eh. Before leaving the place, may nag-approach sa amin, Pastor, gusto rin namin magpabaptize. Sabi ko, kasi gumaling yung anak nila eh, na demon possessed. Tapos instantly gumaling yung husband niya. Pati yung asawa na gusto magpabaptize, gumaling din. Dami nila doon na pinagaling ni Lord Jesus. Hindi mo makakontrol yung nila, eagerness nila. Until now, nagpapatuloy sila sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos. Let us make this life healthy, effective. At ito lang ay, isa lang makakagawa nito. Hindi, I'm not repairing person. I'm not repairing personality. I'm not repairing man or woman. Isa lang makakagawa nito. The Spirit of God. So we should have the Spirit of God. Praise the Lord. Siya lang ang makakagawa nito. Wala nang iba. Last verses. 2 Timothy 2:25 hanggang 26. Praise the Lord. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Yan ang gusto ng Diyos, makarecover pa sila. Tayo na mga servants of God, how do we bring them to Christ? Those who oppose themselves, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth,
that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive at His will. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa lahat ng mga tao sa mundong ito. So, to God be the glory. Salamatan natin ang Diyos. This is how important. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Tapos ito si Pastor Joe, meron siyang kapatid dyan sa mining company dyan, mining area. Gusto daw magkrusada ang Holy Place doon. Dahil merong spiritual activity doon, pero mga tao nanghina dahil sa pastor na carnal. Carnal na pastor. So ang mga tao nawala ng fieriness. So yung kapatid niya, hinahanap niya ang Holy Place. Isa yan na kandidato. Praise the Lord. Kandidato yan. Kaya, ingatan natin ang Spirit of God. Ingatan natin yan. And let us pray for all pastors, of course, to recover themselves from the snares of the devil. Hindi tayo mag-isip, mas magaling tayo sa kanila, mas malakas tayo sa kanila. Wag. Be it far from it. But rather, as what Christ had said, He want that people might recover from the snares of the devil. Makarecover sila. Yan ang ating idalangin sa ating Panginoong Hesukristo, because at this time, there are so much captive at the will of Satan. Yan ang i-pray natin. So ngayon, prayer meeting, ang objective natin ngayon, wala nang iba. The Spirit of the Lord must rest upon you, must rest upon us. And God will bring us out to preach His gospel. Power na ni Jesus, sino ang mapalaya? Because only God knows who are the contrite heart, who are the humble spirit. Tingnan mo yun si Mr. Habonero. Nung nagbigay, ayan si Sister Neneng. Ibo kung siya ba yung kasama ko, Sterlita. Oo. Pero kilala niya yan si Mr. Habonero, si Eli. Nung nagpunta kami doon sa bahay, kung i-judge mo yung posture niya, kakaisip ka ng masama. Kasi from the start, when I stood and preached before them, nakaliko lang. Akala mo tinutulugan yung pastor. But I overcome it. Just big keep word of God. Keep the word of God. Keep the word of God. Nung pinihan siya, instantly gumaling siya. Pagtingin ko, ang kanyang harapan na inupuan, puno ng luha. He was crying at all time during my preaching. But I didn't notice it. He was crying and crying, crying and crying, crying and crying. And he was healed instantly, miraculously. See? Kaya tayo, sino man yung mga tao dyan, ano man yung postura nila, ano man yung ano man yan sila, you shine unto them. And let them come to the light of light. The light of God, which is Jesus Christ. Praise the Lord. Let them come out. Let them show forth. Yung tinanong ko na si Brad Eli. Brad Eli, balita na ako, nag-imbita ka na din og mga spiritual leaders. Daw ka masugot. Alangan, gidalhan ko diri og inani. Mura maghabusaya pug now. Gidalhan po kog inani nga mga mo ampo nako, bastos man kayo baba. Unya nga ni dawat man kasamo Pagsulod nimo nakita nako ang
Hayag. Digto mo, day sige siyag hilak. Niingon siya, maunan hi Lord, ang akong pangayo kanimo, nga magpadala ka, o manlulunda, magpadala ka, o angel nimo. Kaya, let us keep this Holy Spirit. Marami pang tao na nangangailangan sa atin. And you cannot prevent the work of the Holy Spirit. Papalayain yan sila. Papagalingin yan sila. Let us be mindful of those. Because that is how God prepare us for His Spirit to dwell us. Para maging effective tayo. Maging fruitful tayo sa gawain na pinapagawa ng Diyos sa atin lahat. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. To God be the glory. Praise the Lord. So i-pray natin si Brother Kent Gabriel. 11 years old. Ang father niya si Severino. Yun yung nakausap ko kanina. Na he saw how God touched his son. His dying son. Na-revive. Then, Thursday ata, operahan yung ulo. Kanina parang to the echo na naman ang ginawa sa kanya. Let's pray. Patulad yan sa bata doon sa Cotabato, doon ako sa Cebu. Meningitis. Dito sa brain. How God bless that girl. So, marami pang nangailangan sa atin. I-pray nyo rin yun ng aming biyahe ngayong Sunday coming para sa kasal ni Brother Noah, taga Las Piñas Congregation. I-pray natin lahat. Alam mo, nagpaalam sa akin si Pastor Jong, Pastor Chit, kausapin ka ni Jai. O Jai, Pastor, pasensya ka na. Kasi itong misis ko, unbeliever pa ito. Huwag kang magtaka na may mga ways sila na mga worldly sa kasal. Huwag kang magtaka. Sabi ko, Jesus didn't come for the righteous, but for the sinners to repentance. Alam mo, ang kasal, ang ganda. Wala kang makitang mga ginawa ng mga, sabi nila ganito, wala. Holy place lahat ang nasunod. Bakit? Nauna na yung Word of God. Na-convict na sila sa Word of God. To God be the glory. Blessed na blessed sila sa pamilya ni Pastor Jongjong. Praise the Lord. Kaya to handle souls is not a joke. Kaya nga nang sabi ni Paul, to the young, to the weak I shall become weak. To the strong I be like a strong. To the poor I must be like a poor. To the rich I must be like rich, that I may gain more. Kaya yung buhay natin, let us always remember the Word of God. Yun ang ating laging alalahanin. So, winelcome ng family ng babae ang pamilya ni Pastor Jong. Winelcome ni Pastor Jong ang pamilya ng babae. Ngayon, magtira ang babae doon kay na Pastor Jong. Na-save sila. Maliligtas sila. At welcome na welcome yung mga puso nila sa Ebanghelyo na narinig na nila. Pati yung partido ni Pastor Jong. Kaya, pray natin ang Holy Spirit, ang banal na santo, banal na espiritu sa bawat buhay natin. Maingatan natin ito. Marami pa tayong pagdalhan nito, paghatiran nito. Ang Diyos lang nakakaalam. Who are these groaning? Who are these humble? Who are these contrite? But one thing we know, God is near to them. Papadala tayo ng Diyos. Kahit saan man tayo niya ipapadala. So, let's pray this evening for the Holy Spirit, the Spirit of God,
to dwell in each of us. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.